Okay, good day guys, no? Mayroon na naman kaming service dito na LG automatic washing machine. So ang problema nito guys, OE error, no? So part 5 na ito ng ating pagbablog ng OE error, no? So kung mapansin nyo, no, patuloy natin binablog kahit na ilabas na natin yung same problem, no? Para naman makita ng iba na kapag na-encounter nyo yung ganong error, yun na yun talaga ang problema, no? Kumbaga, alam nyo na kaagad guys kung anong problema kapag nagkakaroon ng OE error ng washing machine. So basta guys, kapag ang OE error natin kasi dalawa lang yung nagkukos nyan, or sabihin natin tatlo, no? Una, yung wiring connection, baka may ngat-ngat, no? Yun yung una, no, i-check. Pangalawa, baka hindi nagdi-drain or barado. So magkakaroon din siya ng OE error, no? Example, barado, hindi siya nagdi-drain, magkakaroon din siya ng OE error, no? So pangatlo, yung water level sensor, no? So ayan, so ma-analyze nyo na kaagad, no? So sa ganitong pagkakataon, no, tulad nito, nilagay natin siya sa spin guys, ayan. So nagdi-drain naman siya. Ang problema niya lang, ayaw niyang umikot, no? Ayan, no? Nasa 11 siya, nag-i-stack yung oras, no? So tandaan nyo guys, yung OE at saka PE magkamag-anak, no? Mag-anak yung problema. So ayan. Kaya ang kailangan natin, dapat mag-analyze natin. Tulad nito guys, binuksan natin yung likod. Mayroon tayong nakita ditong medyo nabalatan naman na wire, pero hindi naman siya putol, no? So wala dito ang problema, no? Kasi nabalatan lang siya, hindi naman putol. So good siya, no? So ang problema talaga nito ay itong sensor. So ang gagawin natin, checkin natin ito, yung pinaka water level sensor niya, no? Sa water level sensor guys, no, ang minsan kasi kahit may mga water level sensor guys na good yung reading pero sira yung mechanical, no? Kaya minsan maliligaw ka sa water level sensor. Kaya ang best way talaga, mayroon talaga kayong daladalang water level sensor, no, kapag kayo ay nag-service ng washing machine. So ito, i-check natin, no? Ayan, testerin natin. Ayan, 22, no? So itong 22 na ito guys, wala na ito, no? Kasi pag tumakbo na yan, uminit na, bababa na yan ng 21.9. So bagsak na yan, no? Yung 22 na reading sa water level sensor, bagsak na yan guys. So ang ginawa natin guys, pinalitan natin ng bagong sensor, no? So sa mga gusto ng parts, available yan sa amin. Kung gusto nyo mag-order, available po yung water level sensor sa amin, no? Kapag na-encounter nyo yung OE error sa inyong washing machine or PE error, no, palitan nyo kagad ng water level sensor. Yan yung problema guys, lalo na kung ang washing nyo ay hindi naman barado, no? Ayan. Ayan, inulit-ulit lang natin guys yung error, no? Para naman doon sa mga baguhan. Kasi yung mga datihan, so kabisado nyo na ito, no? Yung mga baguhan naman, at para naman doon sa mga mahilig mag-DIY, no? Basta OE error guys, palitan nyo yung water level sensor. So ayan guys, oh, mapansin nyo, umikot siya kaagad, no? Mabilis lang, no? Hindi siya nag-stuck, no? Ayan. So working na siya, no? Yun lang naman guys, ang naging problema niya, yung kanyang water level sensor, no? Yun. So ganun lang naman guys, pagka ang washing machine ay talagang nagkaroon siya ng OE error o nagpipi siya na working naman, nagdi-drain naman, doon siya lumalabas sa dryer. So palitan nyo na kagad ng water level sensor. So yun lang naman guys ang problema niyan. So part 5 na guys ng ating pagbablog ng OE error, no? Baka marami pa itong part, no? Baka abutin to ng part 100, no? Yan. So kaya natin siya inulit-ulit, no? Para naman makabisado ng iba, lalo na yung mga hindi pa talaga master yung washing machine. Kasi marami pa rin nagme-message sa atin na OE, ano daw ba ang sira, no? Samantala marami na tayong nailabas na vlog nito, no? Mga technician pa naman yung mga nagme-message sa atin. OE error guys ng top load at saka front load, same problem lang yan. Ayan. So ayan, so sana makatulong yung video natin, no? Sa patuloy nyo, salamat sa mga masugid natin na tagapagsubaybay sa ating mga videos. Okay guys, maraming salamat sa panonood. Bye bye.